Kung kampante ang depensa, kampante rin ang prosekusyon. Napakaliwanag anila ng ebidensya pagdating sa paratang na grave threats laban kay VP Sara. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Live mula rin dito sa Senado. Isaiah. Willard, ngayong araw nga tinapos na ng prosekusyon ang pagtalakay sa impeachment court sa Article 4 o yung grave threats o yung umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng first couple at ni former House Speaker Martin Romualdez. Willard, isang article pa nga lang yung natatalakay sa impeachment court pero naniniwala ang prosekusyon na malakas ang kanilang mga katibayan para mapatalsik na sa pwesto si VP Sara. Sinubukang tibagin pero hindi natibag si NBI Director Melvin Matibag. Para sa prosekusyon, malakas ang kanilang mga naging testigo laban sa bise. Ang pinaka-importanting tanong dyan, meron ba talagang ginawang pagbabanta sa buhay ng presidente, ang vice-presidente? I think at this point, no, napakaliwanag na ang ebidensya, nagsusumigaw na. No? Napakaliwanag, meron. Napanood na natin lahat yan ng ilang beses. For the prosecution, I think we do believe that the evidence has already established all the points that the prosecution needed to establish. And in fact, we did drop witnesses. So yeah, I think it speaks of the confidence of the prosecution that the point has been made. Kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Naniniwala ang prosekusyon na hindi ito conditional threat, kundi isang active threat na hindi lang din plano ng bise, kundi ng pamilya Duterte. Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos! Gusto ko, tanggalin mo ulo niya ba? Kumbaga sa buzzwords, parang maririnig mo na lang palagi, ulo, pugot, libing, hukay, bloodbath, dugo. Parang yun na lang yung mga buzzwords na lumalabas eh. Nakakalungkot, nakakaalarma actually. Pagdating naman sa umuugong na namang usapan na posibleng mag-resign si VP Sara sa gitna ng impeachment trial, dinaan na lang sa biro ang sagot ng isa sa mga nag-endorso ng impeachment complaint laban sa bise. Ako tingin ko kasi hindi siya magre-resign eh. Pero kung sakali, maghahanda ako. Kailangan nila mag-appoint, di ba? Joke lang. Sino po sa tingin niyo okay na mag-VP? Maliban sa akin? Bata pa kasi si Rog eh. Hindi pa pasok si Rog. Pero tingnan natin. Parang wala akong makitang iba. Willard, maaga ngang natapos ang trial ngayong araw. Kung ikukumpara yan dun sa mga naunang araw ng trial at napansin na rin natin kanina, Willard, na hindi na nga nagsagawa ng tinatawag na redirect examination kay Attorney Matibag itong prosekusyon dahil para sa kanila, Willard, naniniwala sila na sapat na ang mga nangyari sa pagtalakay sa Article 4. Willard. Pero Isaiah, kumusta naman ang naging cross-examination ng depensa kay NBI Chief Melvin Matibag? Yes, Willard, kabilang doon sa mga napansin natin sa bahagi ng cross-examination kay Matibag, kabilang sa tinanong ng depensa sa kanya o yung tinanong ng defense team kay Matibag, ayun nga kaugnay naman sa umano'y pagbabanta rin sa buhay ni VP Sara at ng kanyang pamilya. Narinig natin na tinanong ng depensa kung may ginagawa rin bang investigasyon itong NBI doon. Pero ayon sa NBI, Willard, sa ngayon wala pa naman kasi nagpapasa ng reklamo sa kanila and as of now, ang kanilang iniimbestigahan muna ayun yung pagbabanta na ginawa ng bise sa buhay ng first couple at ni former House Speaker. Willard. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng Abante, nagulat ng live mula sa Senado. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.